Welcome to my project kidney transplant. Guys, napagdesisyonan ko na. Nag-work up na ako ng kidney transplant ko. Siyempre, bago yan, ang work up ko muna yung bulsa ko. Kailangan ko ng maraming pera. Kaya pupunta tayo ngayon sa palengke para mag-isip. Hindi, may naisip na ako ibibenta eh. So, bibili lang ako ng mga ingredients para sa ibibenta ko sa inyo. Opo, ibibenta ko to sa inyo. Kaya supportahan nyo naman ako para sa aking kidney transplant. Naisip ko na kasing magsimula mag-ipon kasi nga gusto ko nang magpa-kidney transplant at regalo ko na yun sa sarili ko dahil malapit na po ang birthday ko. So tara, samahan nyo ko. Padamihin natin itong 2,000. Let's go! Bibili ako ngayon ng harina kasi ang naisip ko sa ngayon ay puto. Gawa tayo ng puto, lalagyan natin ng malunggay. Pabili po, 1 kilong all-purpose flour po. Yun lang. At saka po 1 kilo pong white sugar. So guys, dito ako bumibili lagi ng harina. Kahit nung nagbe-bake pa ako, nung nag-aaral pa ako, dito ako bumibili ng harina. Kasi mura sila dito. White sugar yung binili ko. Mahal ata to. Tanong ko kung anong asukal yung pinakamura, tsaka anong klase. ATF po. 60 po, 1 kilo. Para meron tayong guide. Let's go. Bili pa tayo na iba nating kailangan. Ano po yung evap? 38, 38. Yung baking powder po. 25. 25. Egg na lang tsaka cheese. Po, isang tray po. Opo. Isang tray na yung binili ko guys kasi pang personal consume na yun. Pero sa costing, syempre, ang gagamitin ko lang is 5 egg. 225 po. Thank you po. Magkano yung Eden tsaka yung queso po? 115. Sige po, yan lang pong maliit lang po. 38. Sige po. Isa lang po. Kompleto na yung ingredients ko. Gawa na tayo ng puto ngayon. Alam nyo na guys kung bakit umiitim may isang dialysis patient. Kasi gala ng gala oh. Hindi nagpa-pants, hindi jacket. Sige, go lang ng go. So dahil gagawa ka na rin naman ng pagkain, lagyan na natin ng nutrisyon. Kaya yung puto na gagawin ko ngayon, ay lalagyan ko ng malunggay. At para mas makatipid, mangingi ako dun sa kapitbahay natin. Buraot. Eto, dito. Te Jane! Ay, baso. Chinat ko na siya bago ko pumunta dito. Ayun! May malunggay sila, oh. Diba? Dito nag-chat muna ako bago ko pumunta. Kasi nakatulog siya. Ay, isang puno talaga. Isang puno talaga. Ay, gano'n. Sige, thank you. Salamat ng marami. Ayun, ang dami nating malunggay, guys. Sakto, hati kami dito ni mama kasi wala na rin malunggay si mama. Alam nyo ba, nagtatanim talaga si papa ng malunggay dun sa rooftop namin. Kaso hindi kasi siya nabubuhay. Kaya ngayon, sana may malunggay na kami dun. Baka may tips kayo dyan kung paano tatanim tong malunggay sa paso na napakalaki. Sa drum niya na nga yung tinanim eh. As in, drum na malaki ha. Ready na akong gumawa ng aking puto malunggay! So, kumpleto na yung mga ingredients ko dito guys. Meron na ako ditong harina, tapos may white sugar. Pero iniisip ko kasi, yung white sugar, hindi talaga kami gumagamit nito kasi sobrang dami na itong pinagdaanan sa buhay para maging puti siya. So, feeling ko, sa susunod, yung medyo brown yung kukunin ko. Kaso nakaka-affect kasi yun sa ano eh, sa kulay ng puto. Pero okay na yun, medyo mas okay yun. Kaysa dito, ang dami ng prosesong ginawa dito. So eto, may gatas din, may keso, lalagyan natin ng cheese on top. Tapos, may eggs. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang malunggay. Gawa ka na rin naman ng pagkain. Gawin mo ng nutritional. Wow, nutritional. Lagyan mo na ng nutrition. So, eto, lalagyan natin ng malunggay. Ang dami nito. I-blender natin ito mamaya. Tapos, meron akong baking powder, kaya lang bukas na siya, oh. Bukas na siya. Tuturuan ko kayo, guys. Meron akong tip sa inyo kung paano mo malalaman na active pa tong baking powder. Para malaman natin kung double acting siya, kung active pa siya, lagyan natin dito ng konti. Yan, naglagay ako ng konti. Tapos, ito, hot water to. Lalagyan ko siya ng hot water.
So, kung magbubula siya, ibig sabihin, okay pa siya. Pero makikita nyo ba guys? Nakikita nyo ba guys? Yan. Kung makikita nyo, hindi na siya bumubula. Ibig sabihin, expired na siya, lumipas na ang kanyang panahon. Hindi na siya double acting baking powder. So, tapon na siya. Etong mga gamit na to, hindi to sa amin. Hiniram ko lang to kay mama. Etong whisk, etong pang sift, pang measuring cup, of course. Tapos etong, hiniram lang namin to. Wala kami masyadong gamit. Pero itong mga to, ako lang din nagpabili kay mama nito noon kasi po, nagbe-bake talaga ako noon. Kasi graduate ako ng HRM. Kaya ngayon, magagamit ko na yung aking course. Kaya naman guys, umorder naman kayo sa amin. So, paano ba yan? Sisimulan ko na. Hindi ko na ipapakita yung process kasi pag nalaman nyo, edi paano kayo bibili? Lahat tayo gumagawa na ng puto. Kung mapapansin nyo guys, sobrang puno niya kasi hindi ko masyadong nagustuhan yung mixture ko. Pero sabi naman ni partner, okay lang naman daw yung tamis, pero para kasi sa akin, natatamisan ako bilang pasyente. So gusto ko kasi yung ibibenta ko is yung magiging patient-friendly siya. Pwede siya sa mga diabetic, gano'n. So, hindi siya yung sobrang tamis. Hindi naman siya sobrang tamis, pero kung natatamisan ako eh. Siguro nagkamali ako ng bilang sa paglagay kanina ng asukal kasi sobrang init dito guys. Ano na eh, alauna na no? Alauna na ng tanghali. 1 PM na, tapos parang may hilo sa init. Sobrang init dito sa bahay namin. Kulang siya ng ng exhaust. Kulang ng exhaust. And then, nakatapat pa yung nakatapat yung araw dito sa bahay namin pagtanghali. Kumbaga yung lubog ng araw nandito sa bahay namin. Aray, init. Kaya itong gagawin ko, instead na hindi ko siya ipang-bebenta, hindi ko siya ipang-free taste sa ngayon kasi nga hindi ako happy sa gawa ko. Ang gagawin ko na lang dito para hindi naman masayang is ipapamigay ko. Kasi hindi ko kakilala. Kasi paano sila o-order? Paano sila o-order kung natikman na nila na ganito yung gawa ko? Gusto ko yung perfect. Wow, ang init. Aray. Moment of truth, kung okay ba, umalsa ba, or what. Hindi ko nilagyan ng cheese kasi papamigay ko lang ito. Mahal din yung cheese. Tingnan nyo. So, hindi ako happy. Mataas yung standard ko. Wow. So, update po doon guys sa puto. Wala na po yung puto. Hindi po namin tinapos kasi sumama yung pakiramdam ko, ang sakit ng ulo ko, nagkandahilo-hilo ako sa sobrang init dun sa baba namin para kaming nasa pugon. Kasi tanghaling tapat kami nagluto tapos yung araw sa amin pa nakatapat, yung paglubog ng araw dito sa bahay na to, nakatapat. Kaya, ayun, hindi ko na po tinapos kaysa naman may mangyari pang hindi maganda sa akin, baka tumaas yung BP ko or kung ano man, naman sana. So yun, hindi ko na rin pinatapos sa partner ko kasi po baka mapaano din siya kasi nga sobrang init na. Kaya po, ang ginawa namin, yung pinagluto namin, binigay ko na lang doon kila mama. Kunti lang naman yung natapos kasi nga, hindi na kaya yung init. Sobra-sobra na. I-update ko na lang kayo sa ating pera. Ito po ang aking pera ngayon. So, etong 2,000 na to, magagawa pa ba natin 1 million pesos para sa aking kidney transplant? Paki-comment nga po sa tingin nyo, naniniwala po ba kayo na kaya ba natin to? Jumbo hotdog. So, ganyan talaga sa pagdenegosyo, sa pagbibenta, sa pagtitinda. Sa umpisa, medyo nagta-trial and error muna tayo. Nag-trial and error muna ako sa katawan ko. Kaya niya ba to? So, yun, medyo hindi gumanda yung aking pakiramdam. Kaya, okay lang yan. Malaki yung loss, pero kaya natin bawiin yan. Magtiwala lang tayo. Please, guys, paki-subscribe naman po nito ang ating YouTube channel. Paki-like na din po and mag-comment po kayo dyan. Mag-suggest naman po kayo kung ano pa yung pwede nating ibenta or itinda or kung meron ba kayong may offer dyan sa amin na pwede kami maging reseller. And paki-share nyo na rin po ang video na to kung naniniwala kayo na kayang-kaya nating magpa-kidney transplant. So please like, comment, and subscribe. That's all guys. Thank you for watching. God bless us all and peace be with you.